Hi guys and welcome back po to Terra Page Philippines. Let's do the weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising na Aquarius. If you're new, subscribe, like, and share. And kung hindi nyo alam yung sun, moon, rising nyo, at the end of the video, we have a link for this. Panoorin nyo po siya. Tandaan nyo po, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And I'm also inviting you guys to click the join button sa baba para magkaroon kayo access sa ating mga exclusive readings like yung extended reading natin po. And for those naghahanap po ng private readings and spell works, message us in our Facebook page and an admin will help you. And donations can be sent using po yung thanks button sa baba. Yung parang heart. Okay, Aquarius, kamusta ka ba? So we have here the Queen of Swords, tsaka si Breathe. Huwag mo na i-pressure yung sarili mo na sa mga nangyayari. Yes, nandun na ang dami sa inyo in the house of Aquarius right now na yun, nonchalant, para more on go with the flow. Yung mga theme na bumabalik yung YOLO, ganun. Pero wag naman, ano yun, although externally, hindi ka masyado nagpapakita na affected ka. But internally kasi iba yung effect sa'yo eh. Meron something na nagka-crack deep inside you na nakikita mo na may mga needs ka na kailangan bigyan ng pansin or andoon na nagsa-surface na yung mga responsibilities mo na kailangan mong bigyan ng tamang atensyon. And andun yung point na siguro it's part of growing up din. It's part of na nagmamature tayo. Na may mga bagay tayo na binibigyan natin ng pansin more and more at may mga desires tayo na medyo nagle-lessen na rin siya along the way kasi hindi na siya for kumbaga nakikita natin yung mga bagay na importante sa atin. So, it is a good time para siguro bigyan natin ng tamang atensyon, tamang pansin to mga nagsa-surface deep inside of us because it's part of yung tinatawag na growing pains natin to. And hindi dahil matanda na tayo by age is mature na tayo. Remember guys, ang maturity hindi siya naka-base sa edad. Di ba may mga nasasabi nga, minsan nasasabi natin, ano ba to? Ang tanda na, wala naman pinagkatandaan. So this is a good opportunity for us to expand and to grow, Aquarius. But what's keeping you? Ano ba yung crossing mo? Which is dito si the star tsaka si Chopwood. Well, two things na nakikita ko dito na pwedeng maghinder nung expansion mo o yung maturity mo. Unang-una is yung lack of target, yung lack of goal, na ano ba yung ini-aim mo na ma-achieve? Ano ba yung nakikita mo na, pag nangyari to or nagawa ko to, dapat in 5 years, ito yung ma-achieve ko, ito yung ma-unlock ko, ito yung meron ako. And also, another thing na nakikita ko na nagko-cross sa'yo is yung fear of change. Kasi, totoo naman, pag may mga bago, ang hirap, nakatakot siya kasi baka mamaya magkamali ka doon sa mga bagong ibinibigay sa'yo. Like, sabi ito, sa work na lang, kapag may bagong proseso, andoon na there will be resistance sa end natin. Pero, wala tayong choice minsan kasi work yon. Kailangan natin siyang sundin, kailangan natin siyang gawin, kailangan natin bigyan ng proper attention. So, andoon na yung fear na yon is yun yung humahatak sa atin. And, ang paniniwala ko kasi, ang fear, hindi tapang ang gagamitin mo para matalo mo to eh. It's about this. It's about knowledge, gaining the info. Kasi kaya nga takot tayo kasi hindi natin alam. Same thing with the goals. Doon papasok yung mga targets mo in life. What is your aspiration? What is your true north na tinatawag? So, yun yung mga kailangan mo i-address. Now, your desire here is the Ace of Pentacles and the Thinker. Yes, planning is good. Pero tama ka rin naman. Kailangan na nga ng actions. Yun nga yung sinasabi doon sa crossing mo. You need to have changes. So, andito na yung isa sa mga desire mo. Well, a lot of you guys is naghahanap din kayo ng parang ng growth in terms of maybe sa finances, sa career, or sa business nyo, or sa mga property.
So, paano mo siya gagawin kung yung source of income mo is continuous the same? Oo, yeah, papasok dun yung magtitipid, medyo bawas-bawasan natin yung mga add to cart, yung mga checkout. Pero it's not enough eh. And someone once told me, in terms of money making, ano eh, isa sa pinakamalaking way para kumita ka talaga is not just through employment, but through business. So, yung mga nag-iisip sa inyo, so it's a good na before or meron kayong blueprints before about a business plan na gagawin nyo, medyo magandang balik-balikan natin siya. Let's review, but don't rush muna, sabi ng cards. Kasi, ano eh, parang damit lang yan eh, bagong bili mo. Of course, medyo kailangan natin labahan naman yan or plansyahin to make sure it is clean bago ating gamitin. Same thing din with the plants na meron ka before. Medyo repasuhin natin siya kasi changes always around us eh. So, pwedeng yung time na yon applicable yung plan mo, but for now, hindi na. So, kailangan natin medyo i-review din yun. Your foundation is a 10 of swords, siya kasi, truth be told. Minsan yung hinihintay mo lang naman din eh. A lot of you guys, na sabihin sa inyo diretso, ano ba yung kailangan yung gawin, ano yung mali, ano yung, kumbaga, yung instruction manual ang hinahanap nyo. Yung step 1, ito. Step 2, ganito. Na kailangan, para meron kayong sinusundan na, kumbaga sa katawan, may skeleton. Pero, ito yung sinasabi din ng card sa'yo, kailangan maging open ka din sa mga slight changes, sa mga developments. Kasi, sometimes, yung mga diba sinasabi tayo na exemption to the rule? Ayan. So, yun yung isang bagay na kailangan maging open ka din. Na may mga moments na kailangan mag-divert ka from the process para maayos to. Yung may term doon eh. I forgot yung tamang term doon. Pero yun yung isang bagay na ituturo sa'yo ng universe para mas ma-build yung foundation mo na maayos. Because the recent past or the past is influential sa'yo, si Hierophant tsaka here and now. Okay. So there were moments na nakaramdam kayo din in the past na parang yung tinatawag na pecha de peligro. Kaya siguro nag-aim kayo na to build your finances, to build your money. So andoon na naghahanap kayo ng way paano nyo i-expand yung inyong finances, paano nyo i-expand yung inyong kaban. So, a lot of you experience kasi na na yung sakto lang talaga and hindi natin masasabing mahirap or pero andoon na of course we want na maging comfortable din naman yung buhay natin. So, andoon na yung past nyo para yun yung nagpo-push sa inyo to seek na magkaroon kayo ng higher financial source of income. Which tingnan natin sa possible future na ikaw, development mo. We have here is the Knight of Pentacles, tsaka si Loyal Heart. Okay. So, when it comes to this kasi, since nakikita mo kung ano yung trend before, may mga parang certain events or certain people na hindi naging good influence sa'yo, nireviewin mo kung sino pa ba yung mga yon. Kumbaga, andito yung point na, okay, sige, naging happy ako when I was doing this, binibili ko to. Pero ano yung naging benefit sa akin? Yung mga ganun yung magiging question mo. Ano yung mga naging positive impact niya? Pwedeng, nakikita mo, oh yeah, naging happy ako, pero for that moment lang. Nabigyan ako ng security for that moment lang. Ngayon, magkakaroon ka na ng shifting na ang titignan mo na is ano yung magiging benefit mo or ano yung ma-achieve mo in the long run. Hindi na yung mga temporary benefits lang ang bibigyan mo ng attention at this time. So, you will start to think of long term na, which is a good thing. Now, kung nakaka-resonate ka sa readings natin,
I'm inviting you to click on the join button sa baba para magkaroon kayo ng access sa ating mga exclusive extended readings. But for now, tingnan natin muna ano pa yung ibang message ng cards sa'yo. So, we have here for your physical environment, we have here is the Five of Swords and regeneration pala. Okay, so tama din naman na minsan tumatahimik ka kasi may mga hinuhuli kang tao eh. Kung alam mo parang na-record mo yung iniisip, sinasabi nila at ginagawa nila before. Ngayon, medyo may gut feeling ka na may parang may mali. At pinapanood mo, paano yung action sila ngayon. Tsaka yung mga sinasabi. Tapos kino-compare mo sa past. Nakakita ka ng inconsistency. Remember na dun sa development na ikaw, di ba Mikay? Yung development na ikaw na magtitingin ka, nagkakaroon ka ng comparison what happened in the past and the present. Ginagawa mo siya ngayon with the people around you, with the people na kahit matagal mo nakakilala, medyo andun na yung andun na yung nadidiskumpiyado ka na sa kanila. Because your emotional environment, the Emperor, tsaka si Mending, nakikita mo na parang, wait lang, nangahatak na to pababa o parang andun na yung crab mentality ng taong to o andun na yung point na hindi na helpful yung mga ginagawa niya o yung mga responses niya. Meron din yung point na, wait, ginagawa ko ng paraan para mag-open ako ng doors for this individual. Bakit parang ako pa yung nagmumukha masama? Parang ako pa yung nagmamakaawa na tulungan ko siya. Ano na nagda-divert ka na ng mga ng energies mo, na attention mo, ng resources mo from sorry sa term, sa walang kwentang mga tao, papunta doon sa magbe-benefit ka rin naman. Kasi 'di ba, parang pag nagtatanim, hindi ka lang magtatanim 'di ba sa lupa na puro bato o lupa na sabihin natin buhangin. Of course, magtatanim tayo doon sa lupa na mataba para mag-grow to. Because that's the target naman, 'di ba? So, ayun na isa sa mga magiging target mo din in your growth. It's yung proper investment, yung meron ka ng ROI na tinatawag. Because your hopes and fears, we have here the Four of Swords, tsaka si Happy. Kasi ang dami sa inyo, ang iniisip nyo, how can I grow my money para iba sa inyo gusto mag-early retirement, meron naman iba na gusto hindi na iniisip masyado yung pera, kumbaga may steady flow of money, kasi andun yung point na this is something that you want to achieve, kasi ang dami sa inyo parang in a way napapagod na rin, both physically and mentally, kakaisip na how can I make things better. And yun yung ginagawa sa'yo ng universe, yun yung ino-offer sa'yo. Kaya growth is being offered din sa'yo so that you can expand in a greater way. At magkaroon ka ng, yun, sabi nahanap mo din, yung peace of mind. Kasi hindi naman lahat, but some of you is nakaranas kasi na nawalan kayo ng gamit, tapos ang nakakaloka, ang mga suspect is mga tao pa na kakilala mo, matagal mo nang kakilala. So wala kang mga ebidensya. So, nakakaloka lang yung part na yon. Greatest betrayal, one of the greatest betrayals. Now, in the possible future, meron tayong Six of Cups, tsaka si Never-Ending Story. Ayun na nga. Wag na, and doon yung point na wala ka nang magiging pake kung gaano mo nakatagal kakilala to individual na to or to mga taong to. Kasi ang importante sa iyo ngayon, ako naman, hindi naman all the time na, 'di ba? Hindi naman araw-araw Pasko na kaya nating magbigay, na kaya nating umintindi. We all have limitations. At andoon na nasasagad ka na rin. Kasi ang daming taong inconsiderate din sa paligid mo. And I think it is time na talagang bigyan mo na ng attention yung sarili mo. It's about time na ikaw naman this time. Pero kailan ba ito mangyayari? Sino ba itong mga to? I-check natin kung sino yung mga, sino yung mga yan sa extended reading mo. So, i-click mo lang yung join button sa baba. At tandaan po, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So guys, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be.
naway magkita tayo sa excellent reading. Mula po dito sa Dominican Hill and Baguio City. Have a great day. I'll see you soon.